Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa din po sa ating Diyos na buhay. Sa oras po ito, dadahaw po tayo sa ikalimang wika ng Diyos. At sa oras na ito, sino po lahat na sino po battle? Okay? Nag-thirst po ba tayong lahat? Inuhaw po ba tayong lahat? Anong ginawa po natin nung nauhaw tayo? Kinuha natin ng tubig, di ba? At nung ininom natin ng tubig, may press call ko, di ba? During na sabihan, itang danog, may pa-press niya. Yung tubig, yung nagpawala ng uhaw natin. Yung tubig, yung nagpawala ng init ng katawan natin. Yung tubig na malamig. Kaya sa oras ng pag-aaralan po natin, ano kayang kinuuhawan ng Diyos na sinabi sa ikalimang wika, na sinabi niya, I thirst, ang sabi ng Diyos. Sabi niya sa John 19:28, alam na ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. At ito'y narinig. Amen? At ang sabi niya, pinainom siya ng isang mangkok doon sa puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang esponga at ikinabit yun sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Amen? Akala po nila literal na nauuhaw ang Diyos. Sa ikalimang wika, hindi literal na nauuhaw ang Diyos sa tubig. Amen? Hindi, ibig sabihin sinabi ng Diyos, kumbaga sa tao ko'y nauuhaw. Automatic yung nasa mindset natin, tubig ang papaalis na uhaw. Pero ang Diyos, tinutukoy niya dito na nauuhaw ang Panginoon sa paglilingkod ng mga tao. Amen? Sabi nga, kung sa tao, sa physical, kapag tayo nauuhaw, we need water because this is the basic and essential of our body. Pero sabi nga dito na what Jesus means in I thirst is about spiritual. Hindi siya physical. So tumutukoy sa I thirst sa sinabi ng Panginoon, hindi sa literal na bagay, kundi sa pang-spiritual na bagay. Kasi sabi dito, nauuhaw ang Panginoon ng kanyang puso, ang inner part ng Diyos. His inner is longing for these people that they do not want to do they're doing. Ibig sabihin, nauuhaw ang Panginoon sa mga tao ito, sa lahat ng tumutulig sa Diyos, sa lahat ng lalaki sa Panginoon habang siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niya lahat ng mga tao kung ano-anong sinasabi nila sa Diyos. Pero isa ang sinabi ng Diyos sa panglimang wika niya, ang sinabi niya, nauuhaw ako. Ibig sabihin, pinuuhawan ng Panginoon ng mga kaluluwang ito upang sila'y tumawag sa Kanya. Uhaw na uhaw ang Diyos sa mga taong nasa ibaba niya habang siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Uhaw na uhaw siya sa kanilang paglilingkod. At uhaw na uhaw ang Diyos sa kanilang pagtawag sa ating Panginoon. Kaya kung sabi niya dito, ang Diyos, kumbaga sa ating buhay ngayon, ang Panginoon, ano kaya kinuuhawan sa atin ng Diyos? Bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang tumanggap na ng salita ng ating Panginoon, bilang alam na ang salita ng Diyos sa bawat buhay natin, minsan, nauuhaw pa rin ang Diyos sa ating mga atensyon. Kasi ang hirap na minsan kunin ng Diyos yung atensyon natin. Hindi natin maibigay-bigay yung full attention na gusto ng Panginoon. Kasi nung ang Diyos nakapako sa krus ng Kalbaryo, hindi niya nakuha ang lahat ng atensyon ng mga tao. Kasi talagang enjoy pa silang nakikita ang Diyos na naghihirapan sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kinauunahan ng Diyos maging sa ating buhay, yung atensyon natin, hindi natin naitutuon sa ating Panginoon. Amen? Pero kapag tayo nanonood ng Netflix, nanonood ng mga movies, kaya natin ibigay yung 2 oras sa Diyos ay sa mga movies. Diba? Kukuha pa tayo mga snacks natin, hindi tayo titinag kapag nanonood tayo ng mga movies or Netflix. Pero bakit kaya sa pakikinig ng salita ng Panginoon, hindi tayo mapakali? Hindi natin kayang atensyonan ng buong-buo ang mensahe mula umpisa hanggang sa kahuli-huli ng mensahe. Bakit kaya hindi natin maibigay ang buong atensyon natin sa Panginoon? Kaya kapatid, ito yung kinuuhawan ng Diyos. Isa sa mga kinuuhawan ng Diyos sa bawat buhay natin. Our attention. Amen? Kaya pangalawa, ang kinuuhawan ng Panginoon ang oras natin. Amen? Bagamat ang oras ay
paglingkod natin ng buong puso, buong isipan, at ng buong kaluluwa sa ating Panginoon. Uhaw na uhaw ang Diyos nung siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Uhaw na uhaw ang Diyos sa paglapit ng mga tao sa Kanya. Gusto ng Panginoon sa time na yun na uhaw siya sa mga tao na lumapit ng mga tao sa Panginoon sa pangalan niya sa oras na iyon. Amen? Uhaw ang Panginoon sa pagtanggap ng mga tao sa ating Panginoon. Kaya sa oras ito ang sinabi ng Diyos sa haters, haters for us. Nauuhaw siya, hindi sa tubig, sa atin, mga anak niya. Tayo, mga niligtas niya, lahat tayo niligtas. We are all saved by the grace of God. And sa ating siya nauuhaw ang ating Panginoon. He wants us to fully understand how much He loves us. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin na siya ay binigyan niya ng kanyang buhay. Maintindihan natin that He sacrificed His own Son for our, para sa ating mga kasalanan, for our sins. And we should appreciate that. Ibalik natin dapat ang pagsamba at pagpupuri na deserve ng ating Panginoon. Kasi yun lamang ang gusto ng Panginoon. Yun lamang ang kinauuhawan ng Panginoon sa ating mga anak niya at sa ating mga Kristiyano. He thirsts for our love. And gusto ng Panginoon i-embrace natin yung sacrifice ng Panginoon. Nauuhaw ang Diyos sa pag-ibig natin. Kasi minsan, mas ating iniibig pa yung ibang bagay, ibang tao, kesa sa Diyos na nagligtas sa ating buhay. At yun ang gusto ipahawati ng Panginoon sa haters. Nauuhaw siya sa pagmamahal natin sa Kanya. Sa buong pagmamahal na dapat ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, sa oras ito, let us feed ourselves with the spiritual things. Punuin natin yung sarili natin sa mga pang-spiritual na bagay. Amen? Ang sabi niya bilang pagtatapos, ang kwento ni Jesus at ang Samaria. Amen? Alam po ba natin sa aklat ng John, nung si Jesus ay kausap niya, yung Samaria, kumukuha siya ng tubig. Tapos si Jesus Christ, nandun siya. Ang sabi niya, pakuha mo ako ng tubig. Ang sabi ng Samaria, bakit na pakuha ng tubig? Isa kang Hudyo. Alam kasi ng Hudyo at ang Samaria sapagkat sa kanilang kasuotan. So ang sabi na yung babae ito, utpangadang-danong, medyo ang Hudyo. Ang sabi niya, nilapitan ni Jesus ang babae, kinausap niya isang Samaria. Ang sabi niya, nag-offer si Lord ng tubig na kaya man hindi na mauuhaw ang babae ito. Tapos ang sabi, alam din ng Panginoon nung time na kinausap ng Panginoon Diyos ang Samaria na ito, alam niya, sa sinabi ni Lord, idala mo dito yung asawa. Pero walang asawa ang Samaria nito sapagkat napakarami niyang asawa. At sinabi ito ng Panginoon sa kanya. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung babasahin po natin ang John chapter 4, verse ang sabi ng John chapter 4 verse 13, ang sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya Jesus is our living water sa bawat buhay natin. Siya ang tubig ng buhay natin. Siya ang basic essential ng ating buhay upang ma-fulfill ang kakontentuhan sa ating buhay. Kaya in-offer ni Lord sa Samaria ito ang tubig na kailanman hindi siya mauuhaw, na kailanman hindi siya hindi na siya maghahanap ng kalagayan sa iba't ibang asawa o sa iba't ibang nalayan. Ganun din po tayo. Si Lord, in-offer niya ang buhay niya, in-offer ng Lord ang buhay niya na para sa atin, para hindi tayo mauhaw. So kung gawin natin sa bawat buhay natin, ipaglingkod na lamang ito natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa oras pong ito, nawa maibigay po natin ang deserve ng Lord, ang nararapat na atensyon, oras, paglilingkod, pagbibigay ng totoo at tapat sa ating Panginoon, sa Diyos po lahat ng kapurihan.